Samantala, susuliti ng Pilipinas ang 2 linggong tigil putukan ng Iran at Estados Unidos para madagdagan pa ang supply ng langis ng bansa. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Gagamiting oportunidad ng Pilipinas para makapagparami ng supply ng langis ang 2 linggong tigil putukan ng Amerika at Iran. Pansamantalang iniurong ng Estados Unidos ang malawakang pambobomba at pag-atake sa Iran, kapalit ng agaran at ligtas sa pagbubukas ng Strait of Hormuz, na lagusan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. So we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. Sabi ni Pangulong Marcos, libo-libong Pinoy seafarer ang naghihintay na makalabas-masok sa Strait of Hormuz na may lulang mga kargamento. So magagawa na nila yung kanilang trabaho. Pangalawa, we will then hopefully be able yung mga supply na nailakad natin habang nag-aantay tayo ng bumukas, baka pwede na nang padaanin. Bagaman maikli ang 2 linggo, umaasa si Pangulong Marcos na bahagyang bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. But maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. We will of course immediately adjust. Isang araw matapos i-anunsyo ang ceasefire ng US at Iran, bumaba sa $76 ang kada bariles ng krudo mula sa higit kumulang $146 noong Martes. Ikinagalak ng Department of Foreign Affairs ang peace talks sa pagitan ng US at Iran sa pangangasiwa ng Pakistan. Tiwala ang DFA na magbubunga ng pangmatagalang kapayapaan ang negosasyon. Marami na anyang buhay na nawala, naapekto ang mga sibilyan at nasirang mga infrastruktura dahil sa sigalot na nagdudulot na rin ng gulo sa pandaigdigang ekonomiya. Patuloy na umaasa ang Foreign Affairs Department na mareresolba ng dalawang bansa ang pagkakaiba sa pamagitan ng dialogo at diplomasya. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.